Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-30 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO Procurement Personnel Upskill and New Procurement Act. AYACAT launches Protect Portal to boost anti-trafficking efforts. CFO and CCP join forces to promote Philippine culture and arts. Migrant Fair kicks off in Baguio City today. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, led by Executive Director Undersecretary Maria Arlene S. Borja, successfully completed the 3-day New Government Procurement Act Caravan, organized by the Government Procurement Policy Board Technical Support Office on September 22 to 24, 2025 at UP Diliman. The training aimed to ease the transition of government agencies from the old procurement law to Republic Act 12009, also known as the New Government Procurement Act, with focus on transparency, competitiveness, and accountability. By investing in upskilling its procurement personnel, the CFO demonstrated its commitment to efficient and ethical governance, ensuring that public funds are utilized responsibly for programs that benefit migrants and overseas Filipinos. In other news, the Interagency Council Against Trafficking or AYACAT, in partnership with the International Justice Mission and Development Partners in Consulting Incorporated, launched the AYACAT Protect Portal on September 25, 2025 at the EDSA Shangri-La in Mandaluyong City.
Envisioned as a single source of truth for trafficking in persons data, the portal will serve as centralized platform for case trafficking, coordination, and response against human trafficking nationwide. CFO Executive Director Undersecretary Maria Arlene Esbora, as lead of IACA's Advocacy and Communications Committee, or IACAT Advocom, emphasized the role of unified messaging in creating a stronger front to protect Filipinos both in the country and abroad. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas and the Cultural Center of the Philippines formalized a Memorandum of Understanding on September 25, 2025 in Pasay City to strengthen the promotion of Philippine culture and arts among Filipinos worldwide. The agreement was signed by CFO Chairperson Secretary Dante Clink-Ang II and CCP President Kay Tinga, with witnesses including CCP Trustee Teodoro Juni Del Mundo, CCP Vice President Jose Victor Gaite, and CFO Project Management Division Chief Marita Del Rosario Apatad. Through this partnership, both institutions aim to provide Filipinos overseas with access to authentic Filipino cultural experiences, strengthening national identity and deepening ties with the motherland. Another news update from the Commission on Filipinos Overseas, the 2025 Month of Overseas Filipinos Migrant Fair officially opens today, September 30, 2025 at the Baguio City Convention and Cultural Center from 8 a.m. to 4 p.m. The event offers a wide range of services including a job fair, trade fair, free basic medical checkups, and assistance from key agencies such as OWA, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, DFA, DMW, and many others. Brought together by the Interagency Committee on Celebration of the Month of Overseas Filipinos with the City Government of Baguio and OWA, CAR, the fair provides a one-stop venue for migrants, OFWs, and their families to access crucial support services and opportunities. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, kasama natin si Attorney Hannah Lizette Manalili, Executive Director ng Department of Justice Interagency Council Against Trafficking upang talakayin ang bagong Protect Portal sa pakikipagtulungan ng International Justice Mission. Sa ating mga viewers at listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng mga pagkomento sa ating Facebook Live. At syempre, babasahin po namin ito mamaya lamang po sa ating pong guest. Ayon, so upang bigyan tayo ng mas malinaw na paliwanag kung ano nga ba ang Protect Portal at kung paano ito makakatulong laban sa human trafficking, kasama natin ngayong umaga ang Executive Director ng DOJ IACAT. Let's welcome Attorney Hannah Lizette Manalili. Magandang umaga po at welcome sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Attorney Hannah. Magandang umaga, RK at JK, at salamat ulit sa pagpapaunlak sa IACAT dito sa inyong programa. Ayun ma'am, magandang umaga po ulit at round 2 na po natin to. Matatandaan po na nag-guest na po kayo sa amin upang i-discuss po yung IACAT. At ngayon po ay may bagong kampanya. Yan, oo. May bago naman tayong tatalakayin. So bago tayo magpatuloy, Attorney Hannah, nararapat lamang po na batiin natin ang Department of Justice Interagency Council Against Trafficking sa pagkamit ng ika-10 taon na dire-diretso sa Tier 1 status sa Trafficking in Persons Report. Isang malaking karangalan para sa bansa ang patuloy na pagkilala sa paglaban nito kontra human trafficking sa pinakamataas na antas ng pamantayang internasyonal. Congratulations po, Attorney Hannah and DOJ IACAT. Ayun, opo. Director Hannah, baka mayroon po kayong mensahe tungkol po dito sa ating pagkamit ng Tier 1 status na ngayon po ay 10 consecutive years na po nating nakakamit. Maraming salamat, RK at JK. No? Actually, kakalabas lamang opisyal ng balita na tayo ay ginawaran ng Tier 1 ranking. At hindi lamang ito karangalan para sa DOJ IACAT. Karangalan ito para sa buong bansa dahil iisang nasyon tayong nagsugpo ng human trafficking. Sa ngalan ng aming Justice Secretary, Secretary Jesus Crispin Remulla, and Undersecretary in charge of the IACAT, Undersecretary Nicolas T., ikinalulugod kong ipahayag na nakamit muli ng Pilipinas ang Tier 1 ranking sa ilalim ng US Trafficking in Persons Report 2025 na nilabas ngayon lamang araw.
33 out of 188 countries lamang ang nasa Tier 1 ranking globally. And this marks the 10th consecutive year that our Philippine government sustained this Tier 1 ranking. So napakalaking karangalan po talaga. Opisyal na kaming naglabas ng aming press release and statement mula sa IACAT at sa Department of Justice. At kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng aming miyembrong ahensya at sa mga katuwang sa laban na ito. There is no place for complacency in our justice system. Ito po ang pahayag ng ating Justice Secretary Boying Remulla. Kaya panawagan din po namin sa lahat na ipagpatuloy pa natin ang laban sa human trafficking. Dahil sa likod ng mga datos po na ito ay mga buhay na ating patuloy na poprotektahan at ipaglalaban. Hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na manatiling maging aming katuwang sa laban na ito. Maraming salamat RK at JK for Ayun. recognizing the Tier 1 ranking of the Philippines. Thank you, Attorney Manalili. At ngayon po ay dumako naman po tayo sa isa sa mga bagong kampanya para ipagpatuloy ang laban sa human trafficking. Siyempre po, hindi po titigil ang DOJ Ayakat mula po after po natin makuha ang Tier 1 ranking. Dire-diretso po ang trabaho. Tama. Para sa mga hindi pa po kilala ang Protect Portal, maaari po bang ipaliwanag sa aming mga tagapakinig kung ano nga ba ang layunin ng Protect Portal, Attorney? Salamat RK. So yan, isa itong patunay no, na tuloy-tuloy ang ating efforts despite consistently obtaining Tier 1 ranking status. Itong tinatawag nating IACAT Protect Portal ay magiging isang centralized and comprehensive database na makakatulong sa ating rumesponde ng mas agaran at mas kapaki-pakinabang in order to craft evidence-based strategies. Actually, simula 2022 pa nagsimula itong inisyatibong ito nung pumasok ang IACAT at International Justice Mission sa isang memorandum of agreement para mag-develop ng isang sistema na magiging central data management system for trafficking in persons data. Ayun. Ma'am, ano po ba yung pangunahing serbisyo o function ng Protect Portal? Halimbawa po, pwede ba itong mag-report ng posibleng human trafficking cases? Ano po yung mga nilalaman po mismo ng portal na pwedeng magamit po ng ating o ma-access ng ating mga kababayan? The initial vision towards this Protect Portal ay para makapaglungsad ng isahang data management and case monitoring system simula sa umpisa ng investigasyon hanggang sa katapusan ng criminal proceedings. So sa ngayon, tayo ay nasa phase 1 pa lamang at we are envisioning na mas mapapalawak pa natin ang sistemang ito. So sa ngayon, wala pang feature on reporting by the public. So limitado ngayon ang access sa ating mga law enforcement authorities at sa ating mga prosecutors. So ang layunin nito ay para magkaroon tayo ng centralized database dahil sa ngayon, at least bago natin inilungsad itong IACAT Protect Portal, kumbaga may sariling database si Police, may sariling database si NBI, may sariling database si DOJ, National Prosecution Service. So ngayon pag-iisahin natin no, para makita natin yung buong proseso ng justice system at mas matugunan natin ang pangangailangan ng ating mga victims and witnesses na sumasailalim or nag-undergo sa kaso ng human trafficking. Magandang first steps ito, Attorney Hana, lalo na po at kahit nasa phase 1 pa lang po tayo ay malaki po ang maiaambag nito sa pagsugpo ng human trafficking. Ngayon na nabanggit nyo po na ang primary nga lang po na authorized na makagamit po ng Protect Portal ay at ang iba't ibang mga opisina ng gobyerno o ahensya. Alin po ang mga primarily authorized na offices? Halimbawa po ba, mabibigyan din po ba ang CFO or meron lang po ba ang DFA? Ang mga PNP, yan. So yung primary na may access dito na currently may full access to the phase 1 features ay ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation, and Department of Justice because we are currently centered on enforcement data. Pero magkakaroon din ng access ang ating mga miyembrong ahensya, limited lamang doon sa dashboard na nagsasummarize na ng reports dun sa in-input
na datos ng ating mga kapulisan at ating mga prosecutor. So kumbaga, bulk of the inputs right now will be coming from our law enforcement, pero magkakaroon din ng access ang ating mga miyembrong ahensya para mas mabilis, no? Mapabilis natin yung information sharing. So yun yung magiging susi paano makakatulong sa CFO, sa DFA na paano mag-develop ng inyong mga policies and programs. Halimbawa, makikita nyo na dito sa area na to, no, dumarami ang kaso ng trafficking. Makakatulong yun para mag-shape ng mga awareness campaign and education campaign. So, yun yung isa sa mga features ng itong IACAT Protect Portal. Ayun. Ma'am, may tanong ako tungkol naman po sa IJM kasi nabanggit din po na katuwang ninyo ang International Justice Mission sa pagbuo ng portal na ito. Ano po ang naging ambag nila o naging aspeto po ng inyong partnership with IJM patungkol po sa portal? Oo, magandang na-raise mo yan, JK, no? Napakalaki ng ginampanang role ng International Justice Mission sa proyektong ito. Unang-unang sa lahat, sila ang main partner ng IACAT sa pag-umpisa at sa pagpursige. Napakaraming taon ng ginugol para sa proyektong ito at hindi natin ito matutugunan lang as a government agency. So napakalaking bagay ng partners dahil nandiyan ang technical expertise ng International Justice Mission, nandiyan ang kanilang persistent efforts at sila rin, no, yung nagrekomenda ng consultant na technical consultant na nagdisenyo ng portal na ito. So bukod pa sa continuous support na ibinibigay sa atin ng IJM as a member agency of the IACAT, sila yung backbone sa paglunsad din itong Protect Portal. So, maraming salamat din pala sa International Justice Mission sa pangunguna ni Attorney Sam Inocencio. Tama po ba, ED Hannah? Tama, Ayan, RK. Attorney Sam, hello po. Magandang umaga at sana nanonood po kayo. Ayan, so may question lang ako. Very interested kasi ako sa part na ito, Attorney Hannah. So, paano naman kung ang isang private organization o NGO ay may na-rescue o nakilalang biktima? May paraan ba para makapag-report sila sa pamamagitan ng portal or kanino ba dapat sila lalapit? So, gaya ng nasabi ko ngayon, napakaganda actually nung ideya, no, na ibabahagi nyo ngayon na sana yung portal eventually would be part of a public reporting or private reporting. Kaya lang sa ngayon, wala pa sa plataforma ng ating portal ng ganitong feature. So sa ngayon, hinihikayat natin yung ating mga kababayan and even agencies, partners na NGOs na sumangguni at lumapit sa ating mga law enforcement authorities dahil sila po yung may access to the portal. So, base rin to sa nilunsad natin na naaprubahan recently, no, yung National Referral Mechanism na Enhanced and the Victim Identification System Guidelines na pinapatibay kung paano yung referral and reporting mechanisms when there are cases of referred or rescued trafficking victims. So, susundan pa rin natin yung guidelines na yon. Isusupplement lang ng itong Protect Portal sa tulong ng ating mga law enforcement authorities yung pagbantay at pagsuri doon sa stages of the cases reported. Ayun. Ako naman, ma'am, may tanong naman ako dahil nag-uusap tayo tungkol sa mga datos po, no? At batid ko na pinag-uusapan natin mga datos ay mga bagay na medyo sensitive. Alam niyo na, mga biktima ng trafficking. Gusto kong itanong lang yung yung mga sa aspeto ng security and confidentiality ng ng ating portal. Ano po ba yung mga security features na meron po ito na mag-i-ensure din sa publiko natin na kung ano man ang datos dito ay protektado din po? Yan, oo, magandang katanungan din, no, JK. Sa katunayan, hindi dumaan tayo, no, nakipag-ugnayan tayo sa DICT para magsagawa ng 3 series of vulnerability assessment and penetration test. So, para matiyak ito na secure ang portal against potential threats and also compliant sa cyber security standards. So, bago natin to nailunsad, kaya matagal din ang ginugol ng mga buwan at taon dahil isa yan sa mga talagang sinisiguro natin dahil bahagi ng ating mandato ay yung protektahan yung right to privacy and confidentiality of victims and all persons involved. Pangalawa,
yung ating portal mismo ay ma-access lamang gamit ang secured government domain. At meron itong multi-layered security dun pa lamang sa registration and login. At pangatlo, nangunguna yung IACAT sa pamamahala ng portal. So kami ang makakapag-authorize ng users na meron lamang access. At maging doon sa mga users na merong access, may iba't ibang antas ng access depending on their role in data management and data sharing. So, kumbaga, this is not, you're giving a platform for access, but we are balancing it with the security of the right to information and the right to privacy and confidentiality of data. So, Attorney Hannah, overall, ano po ang inaasahang epekto nito sa pagbilis ng pag-rescue ng mga biktima at pag-usig ng mga traffickers? At paano po ito may improve pa ang current process natin dito sa DOJ IACAT? Oo. Salamat, RK. Gaya nga ng nabanggit ko rin kanina, no? Nasa initial stages tayo of the Protect portal, and hindi pa natin nare-reach at this point yung full potential of the portal, but it's really good initiative on the part of our Philippine government, lalong-lalo na, no, ito yung magsisimula at napakalaking hakbangin towards a more digitalized approach to our anti-trafficking efforts. So bagaman hindi pa ito perpekto, marami pa tayong pwedeng i-develop, napakalaking bagay yung makapagsimula tayo to shift from manual processes to digitized processes. So, siguro yung mas agarang tulong niya sa atin, no, sa tulong ng centralized data at case management system, mas mapapadali ang pag-monitor ng mga pending cases. Mapapadali ang pagtugon natin sa mga biktimang nagpa-follow up, kung ano na ba ang status ng kanilang kaso. Matatap natin ang ating mga kanya-kanyang government agencies, at higit sa lahat, no, madali ring makakapag-extract ng datos ang ating mga miyembrong ahensya para matulungan kung paano pa matutugunan itong issue ng human trafficking. So ito siya sa ngayon, pero eventually we are envisioning that it will be more of a holistic approach na pati datos ng ating mga biktima in terms of protection and assistance, kung ano na yung naibigay nating tulong sa kanila at ano pa yung mga maibibigay nating tulong sa ating mga biktima, ay magkaroon din ng centralized information on this. Ayun. Director Hannah, dumako lang muna tayo sa mga Facebook live questions po natin. Sige. Meron po ditong katanungan mula po kay Francine Torres. Congratulations po sa pagkamit ng Tier 1 status. Ang tanong ko po ay, ano ang mga signs o red flags ng human trafficking na dapat malaman ng kababayan natin? Diba? Human trafficking overall. Oo, classic na tanong to. Direct, pero yun. Oo. Sige, magandang tanong, no? Yan talaga isa sa mga layunin natin sa mga information and educational campaign like this, actually, yung program. Nangunguna, no, isa sa mga pangunahin talaga nating paalala, kung hindi po dumadaan sa legal na proseso yung bigay sa inyo ng certificate, clearances, or employment, isa na po yan sa mga napakalaking red flag sa umpisa pa lang, dahil hindi po natin natitiyak kung talaga pong legit ang inyong employer, legit ang inyong pupuntahan, or legit ang partner, gaya ng sa CFO na mandato. So isa po yan sa mga red flag. Pangalawa, siguro magbigay na lang. Marami kasing red flag, no? So magbigay lang ako ng mga top 3. Pangalawa, yung mga too good to be true na offers. Naiintindihan po natin yung ating mga kababayan. Syempre, gusto rin nating mangarap at maghangad ng mas mabuting buhay at mas mataas na income. Pero kadalasan po, no, yung mga nagsasabi po sa inyo na ganito lamang ang pagdaraanan mo, easy na lang to na access, wala na tayong kailangan kunin government clearances, or ito po ang kikitain nyo sa loob ng isang buwan. Mag-ingat po tayo dyan, dahil yung mga too good to be true offers po, kadalasan ang kapalit ay yung ating safety and our lives. At pangatlo, no, ito yung isa sa mga pinapalaganap din namin, yun pong pagdaan sa irregular migration corridors. Isa na po yan sa mga nangungunang red flag po. So,
kung hindi po kayo idinaan sa mga legal nating mga ports at daraanan, wala pong appropriate immigration clearances, red flag din po yan. So mag-ingat po tayo ng mga kababayan natin sa mga ganito. Marami pa po pero siguro meron tayong mga webinars and information materials na ibabahagi para mas marami pang kababayan natin ang makakilatis nitong mga red flag na to. Ayun, maraming salamat po, Attorney Hannah. May isa pa po tayong katanungan mula po kay Maria Carrillo. May assistance po ba ang DOJ Ayakat sa mga biktima na nagre-report or nag-report sa mga law enforcements, lalo na po sa portal? Halimbawa po, legal aid. Ayan, so napakagandang katanungan din yan, no? Meron tayong free legal aid and assistance or free counsel na binibigay sa mga informant or sa mga biktima ng human trafficking. So, nakasaad yan sa ating batas at isa rin yan sa mga mandato ng Department of Justice. So, nangunguna nandiyan ang ating mga prosecutors and task forces na sila mismo ang haharap, no, Attorney Hannah? Nawala yata si Attorney Mukhang may Hannah. konti tayong Oo, technical pero difficulties. napakagandang inisyatiba talaga ng DOJ Ayakat, pati ang legal assistance, free legal assistance. Na bibigay kailangan pa naman lang. talaga ng Oo. mga ng mga biktima. Bukod dun sa usapan tungkol sa sa portal. Natutuwa ako na isa tayo sa mga unang nagbalita ng pagkamit natin ng Tier 1 status. Hindi ko naasahan tong araw na to na Oo, dito mangyayari ito. Congratulations Oo. again ulit, no, sa lahat ng partners din ng Ayakat. Nako, it's a joint and a collaborative effort. And sabi nga ni Attorney Hannah kanina, hindi lang po ito kampyonato ng DOJ Ayakat, kundi kampyonato ito ng buong Pilipino sa iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin ang human trafficking ngayon, campaign ng DOJ Ayakat. Tinaantay lang natin si Attorney Hannah upang makapagbigay pa siya ng huling mensahe bago po magtapos ang ating programa. Pero Attorney. syempre ngayon ang goal na ulit natin i-sustain pa ulit to, 'di ba? Tama, At syempre oo. hindi naman tayo tumitigil na paigtingin ang ating kampanya. Bukod syempre dito sa portal na meron na tayo para naman mas maging madali yung proseso ng pag-follow up, pag-check ng status ng mga kaso, marami pa tayong ilalabas na information campaign patungkol sa laban natin against human trafficking. Ayun. So, nagbabalik na po si Attorney Hannah Manalili. Ayun, Attorney. Yes. Ayun. Welcome salamat, back, Attorney. nagbabalik. Malinaw na ba ulit ang aking link? Malinaw na Malinaw, malinaw, malinaw. Attorney Hannah. So, naputol po tayo doon po sa mga prosecutors na tumutulong sa ating mga informants o mga biktima ng human trafficking. Attorney, baka pwede niyo pong ituloy. Yes, so nangunguna, no, meron tayong mga anti-trafficking task forces na pinamumunuan ng ating mga prosecutors. So sila yung pangunahing tataguyod ng mga karapatan ng ating mga biktima, lalo na pagdating sa pagsampa ng kaso at sa pagharap sa korte. At pangalawa, nandiyan din yung mga programa sa ilalim ng Department of Justice. So meron kaming DOJ Action Center na maaring lapitan. Nandiyan din ang Public Attorney's Office. At meron din kaming Witness Compensation and Security Protection Program sa ilalim ng Department of Justice. At sa ngayon, no, ina-explore din natin yung pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga international Integrated Bar of the Philippines para sa mga iba pang pwedeng mag-volunteer na lawyers para tumulong sa ating mga victims or complainants or informants ng kaso ng trafficking. Ayun, napakadami at napakaganda ng mga inisyatibo ng Department of Justice at Ayakat laban sa human trafficking. Siguro dahil kinakapos na rin po tayo sa oras, Director Hannah, na lang po mga huling mensahe po para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Lalo na tungkol sa laban natin against human trafficking.
Salamat, JK. So again, we celebrate with everyone for the Tier 1 ranking status at pinapabatid din namin ang aming commitment na bagamat nakamit natin ang Tier 1 ranking na ito, hindi tayo titigil sa ating mga efforts against trafficking. So we reaffirm our commitment to our member agencies at lalong-lalong na po sa ating mga kababayan na yun po talaga ang ating tunay na boss, ang ating mga pinagsisilbihan sa pag-deliver ng mandatong ito. So, katuwang dito, of course, inaasahan din po natin ang ating mga kababayan na maging bahagi ng ating malakas na impormasyon at awareness campaign. Inihikayat namin kayo na pag-usapan nyo po sa inyong mga komunidad, yung mga red flags na ito. Huwag po kayong mag-atubili na pag-usapan na may ganitong issue. Minsan po mabigat po siyang pag-usapan pero kailangan din po nating harapin para po ma-rescue natin at ma-save natin ang lives, especially of vulnerable women and children. So yun lamang po sa ngayon. Again, maraming salamat sa CFO para sa programang ito at sa pagiging isa sa aming mga katuwang sa laban kontra human trafficking. Maraming salamat po, Attorney Hannah Lizette Manalili mula po sa CFO. Congratulations po muli. At maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong oras at inspirasyon para sa lahat ng nanonood ngayon. Ayun, so maraming salamat po. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.